You really have to get married as soon as possible, Emuel. Kailangan mo na ng tagapagmana ng posisyon mo sa organisasyon. Narinig yun ni Erica habang nagwawalis siya. Malamang ay ang amo niya yon habang kausap ang anak nitong ubod ng sungit at ni hindi man lang siya pinapansin. What do you want me to do, Dad? Maghanap ng babae para anakan ko? Napailing na lang si Erica nang sabihin yun ng lalaki. Umalis na lang siya roon at hindi na nakiusyoso pa. Wala rin namang dahilan para makinig siya. Habang naglilinis, hindi niya napansin na nabangga niya pala ang lalaki na makalabas ito galing sa kung saan. Agad naman siyang yumuko. Pasensya na po, hindi ko alam na nandyan kayo. Mahinahon na sabi ni Erica. Nang silipin niya ang lalaki, nakatingin lang ito sa kanya. Next time, matuto kang tumingin sa paligid mo. Sabi nito at umalis na. Natulala naman si Erica dahil hindi niya akalaing kakausapin siya nito kahit sandali lang. Kilala ang pamilya na pinagsisilbihan niya bilang mga mafia. Alam niya at aware siyang mafia members ang mga ito. Una pa lang, natatakot na siya. Ngunit dahil kailangan niya ng trabaho, ipinagsawalang bahala niya ang takot para lang matulungan ang ina niyang mainiindang sakit. Mama, nandito na po ako. Pagka-uwi ni Erica, nakita niya ang kanyang ina na naroon. Nakahiga lang ito. Alam niyang ang papa niya ngayon nagtatrabaho pa. Pinakain na po ba kayo ni Anteng? Ang tinutukoy niya ay ang kapatid niyang naiiwan sa bahay. Hindi na makapagsalita pa ang kanyang ina dulot ng stroke. Kaya tanging pag-iling at pagtangulang ang basehan ni Erica para malaman ang sagot nito. Tumango naman ang kanyang ina kaya ngumiti siya at hinawakan ang kamay nito. Mama, alam mo bang kahit papano, mababait din naman yung pamilyang pinagtatrabahuhan ko? Sabi niya pa sa ina. Nakatingin lang ito sa kanya habang hinihintay pa mga sasabihin niya. Kahit mga mafia po sila, para namang hindi eh. Hindi halatang pumapatay sila ng tao Natawa si Erica sa sarili. Naalala niya kung paano siya tinanggap ng pamilya upang manilbihan. Sa katunayan, approachable po sila. Gusto pa nga ni Ma'am Luisa na magstay in ako pero inaalala ka tama. Hindi pwedeng hindi ako uuwi dito, no? Sabi niya sa ina. Napatingin naman to sa kanya na parang may gustong sabihin. Pero wag kang mag-alala ha. Kagustuhan ko namang hindi magstay in sa kanila eh. Nangako lang ako na araw-araw akong pupunta doon para magtrabaho. Ngumiti siya sa kanyang ina at pagkatapos ay inayos ang buhok nito. Ilang minuto pa siyang naging tahimik hanggang sa pumasok sa isip niya ang narinig niyang pag-uusap ng mag-ama kanina. Pero alam mo grabe rin talaga yung mga mayayaman, no? Parang okay lang sa kanila na mag-asawa at pipili na lang ng random na babae. Katulad kanina. Aksidente ko narinig yung pag-uusap ni Sir Lemuel at ng anak niya. Sabi ni Sir, kailangan na ng anak niyang lalaki na makahanap na mapapangasawa. Para magkaroon ng tagapagmana raw sa posisyon sa organisasyon. Kwento pa niya sa kanyang ina. Alam niya nakikinig ito. Kaya naman kahit wala siyang makuhang sagot dito, hinahaplos niya lang ang kamay nito. Talaga ate? Naghahanap siya ng mapapangasawa? Napatingin si Erica sa kapapasok lang na kapatid. Oo, yun ang narinig ko pinag-usapan nila eh. Sagot niya rito. Napaisip ang kanyang kapatid kaya naman tinaasan niya ito ng kilay. Pwede na ba ako niyan ate? Natawa si Erica sa sinabi ng kanyang kapatid. Ngumuso naman ito. Sira ka, 15 ka pa lang. Sagot niya rito kaya naman napabuntong hininga ito.
Gusto ko rin naman na makaahon tayo sa hirap at may paggamot si mama ate. Namimiss ko na rin mag-aral eh. Mahinang sabi ng kanyang kapatid. Ramdam niya ang kalungkutan sa boses nito kaya napayuko na lang siya. Kaya nga nagsisikap ako na magtrabaho, Andeng. Bukod sa pagpapagamot kay mama, pinag-iipunan ko rin yung pagpapaaral sa'yo. Nakita niyang napanguso ang kanyang kapatid. Ate naman pinapaiyak mo na naman ako. Sabi nito. Pinunasan pa nito ang luha. Bakit? Totoo naman pinag-iipunan ko yung pagpapaaral sa'yo Ayoko magaya ka sa akin Aniya rito nang nakangiti. Paano ka ate? Napatingin si Erica sa ina at kumiti. Okay lang naman ako, Andeng. Ang tanda ko na kaya para mag-aral ulit. Sagot niya sa kapatid. Kaya naman lumapit ito at yumakap sa kanya. Pagkatapos sila magyakapan, tinignan siya nito. Kita niya ang pagkurap-kurap ng mga mata nito. Ate, paano ko ikaw na lang kaya maging asawa ng anak ng amo mo? Natigilan si Erica sa sinabi ng kanyang kapatid. Kaya pabiro niya itong tinulak sa muka. Sira ka. Kahit pa pwede hindi naman ako mapipili. Kayo ang focus ko sa ngayon. Kaya wag mo ko inaasar dyan ha. Sabi niya sa kapatid na tumawa lang. To naman, biro lang Natatawang sabi nito. Kaya naman pinandilatan niya ito ng mata na mas ikinatawa ng kapatid niya. Kinabukasan maagang naghanda si Erica para pumunta na sa mansyon ng mga Fernandez, ang pamilya na pinagsisilbihan niya. Pagkapasok niya pa lang sa mansyon, nakita niya agad ang amo niyang babae. Nang makita siya nito, ngumiti ito sa kanya at agad siya nitong nilapitan. Halika Erica, help me prepare something for my beloved son from Florida. Nakangiting sabi nito kaya naman, nagdaka siya. Po, galing sa Florida si Sir Lemuel? Hindi ho ba nandito lang siya kahapon? Inosenteng tanong niya kaya natawa ito sa kanya. No, ang sinasabi ko ay ang kuya niya. Dalawang anak ko iha. Nakangiting sabi ng ginang. Napatitig siya rito at ilang segundo lang, agad siyang tumango. Okay po. Sabi niya na lang. Hinila naman siya nito patungong kusina para tulungan ito magluto ng ihahanda. Wala ang cook ngayon dahil may sakit, kaya ako muna magluluto. Ayos lang naman sa'yo kung tutulungan mo ako, hindi ba? Nakangiting tanong nito kaya naman hindi siya nagdalawang isip na tumango. Oo naman ho, marunong din naman ho ako magluto Nakangiting sabi ni Erica. Kaya napangiti rin ang ginang. Do you know how to cook caldereta? It's Larkin's favorite. Agad na napatango si Erica sa ginang. Ako pong bahala, ma'am. Nakangiti niyang sagot. Nagsimula na rin sila magluto roon at si Erica ang nagluluto ng kaldereta. Confident siyang magluto. Ilang beses na itong tinuro sa kanya ng ina noon. Ilang beses na rin siya nakapagluto ng ganoong putahe. It seems like you're really good at cooking, huh? Sabi sa kanya ng ginang, kaya ngumiti siya at tumango. Noon po kasi, tinuturuan ho ako ni mama magluto. Sagot niya pa rito, kaya napatigil ito sandali. Oh really? Parang gusto ko ma-meet ang mother mo. Kaso ho may sakit, kaya hindi na po nakakapaglakad at nakakapagsalita ma'am. Na-stroke kasi. Sabi niya sa ginang na ngayon ay parang naaawa sa kanya. Pero patuloy pa rin sa paghahalo at pagluluto si Erica. Sa totoo lang po kaya po ako nagsisikap na magtrabaho para may maipambili ng gamot niya. I'm so sorry to hear that, Iha. Sana'y maging maayos na ang lagay niya. Sabi ng ginang na nakapagpangiti sa kanya. Okay lang ho. Maintenance lang po yun para hindi siya atakihin. Yan nga lang po, hindi na siya makakapaglakad at makakapagsalita pa. Sabi niya rito na para bang nawawala na rin siya ng pag-asa.
Hey, your mom's probably so lucky to have a precious daughter like you, Iha. Sabi sa kanya ng ginang, kaya naman napangiti siya. Yan nga po yung sinabi niya nung nakapagsalita pa po siya eh. Natawa siya ng mahina. Ngumiti lang sa kanya ang ginang at marahan nitong hinagod ang kanyang likuran. Natapos na rin sa lulutuin si Erika at nang tikman niya ito, pasok naman sa panlasa niya. Ang ginang ay paalis-alis dahil paulit-ulit na may tumatawag sa cellphone nito. Erika, Iha, pwede bang ilagay mo na sa lamesa ang niluto natin? Parating na rito si Larkin. Malaki ang ngiti sa labi ng ginang. Hindi pa man siya nakatango, agad na siya nitong tinalikuran. Patunay lang, nasabik na itong makita ang anak. Inihanda na rin naman ni Erika ang mga niluto nila. Nilagyan niya pa ng plato doon sa mesa. Ilang sandali pa may narinig siyang paparating ng mga sasakyan. At alam niyang isa sa mga yon ang sinasakyan ng anak ng kanyang amo. I miss you, son. Rinig pa niyang sabi ng ginang. Sinilip naman niya na Erika at nakita niya ang likod ng lalaki. Nakita niya rin si Limuel na naroon at seryoso lang na nakatayo. Samantala wala ang padre de pamilya dahil malamang nasa trabaho ito. How are you, ma? I was busy the past month. Hindi ko na kayo nakukumusta. Rinig niya pa na sabi ng lalaki. Sinilip ulit yun na Erika upang makita ang mukha nito. Ngunit hindi talaga niya makita. Ilang sandali pa, nagsalita itong muli. We're doing good here, the organization as well. Tumango naman si Limuel. Yes, Mama's right. Nakita naman ni Erika ang paglingon ng lalaki. Kaya naman, nakita niya ang side view nito. Hindi may pagkakailang gwapo ito kahit naka-side view lang. Thanks for taking care of my organization. Pansin ni Erika ang pagngisi ng lalaki. Kaya mas niliitan niya ang mata para makita ito agad. Agad siyang napaayos ng tayo at nagtago nang lumingon nito sa lugar kung nasan siya. I smell something. Ma, is it caldereta? Dinig niyang tanong ng lalaki kaya naman napapikit siya nang marinig ito. Lakas naman ang pang-amoy niya. Bulong niya sa sarili. Dahan-dahan siyang sumilip ulit. Kaya naman agad siya napaayos ng tayo. Nang makitang papunta na ito sa dining table. Nag-abala pa talaga kayong maganda, ma. Dinig ni Erika na sabi nito. Of course. Yan ang paborito mo kaya dapat lang ipagluto kita nito. Ma, it tastes so good. Ikaw ba talaga nagluto? Actually, no. We have a new helper here. My dear, tatawagin ko muna siya, ha? Kunwaring nililinisan ni Erika ang pinaglutuan niya kanina. Kaya naman nakayuko siya sa ginang nang makita niya ito. Pwede bang magpakita ka muna sa anak ko, Iha? My son wants to know you, recognize you. Nagustuhan niya ang kaldereta mo. Namula si Erika sa sinabi ng ginang. Naroon din si Limuel. Come, Iha, don't be shy. Hindi naman sila nangangagat. Sabi sa kanya ng ginang. Mahina pa siya nitong hinila kaya naman tumango siya at nagpahila na rin. She is our new helper. Her name is Erika. Doon niya lang naklaro ang mukha ng lalaki. May soft feature ito. Kumpara kay Limuel, mukha rin ito mabait. Hello, I love your caldereta. Nakangiting sabi nito kaya napakurap-kurap siya. Tumayo ang lalaki at ilang segundo lang, nasa harapan niya na ito. Binitiwan na rin siya ng ginang. Hey, Erika, right? I'm Larkin Hernandez. Ako ang panganay na anak. Nakangiting sabi pa nito, habang nilalahad sa kanya ang kamay nito. Nagdadalawang isip tuloy siya kung tatanggapin niya ang kamay ng amo, ngunit wala naman siyang choice kaya nakapag-shake hands na rin siya.
Maya-maya narinig nila ang pagsinghap ni Limuel. Tila ba naiirita ito at panay ang irap. Napatingin sila pareho sa lalaki na nakaupo habang nakapandikwatro pa. Parang naiinis ito kakahintay kung anong oras sila matatapos sa ginagawa. Well, you can eat with us, Erika. Nakangiting sabi ng lalaki at nilagyan pa siya nito ng plato sa harapan niya. Ako na ho, maraming salamat. Nahihiyang sabi ni Erika at yumuko. Hindi niya akalaing may mafia pala na ganun kabait. Hindi tulad ni Limuel na kanina pa siya sinasumaan ng tingin na para bang may ginawa siya rito masama. Ni hindi niya nga ito pinapansin. So, what's your plan about marrying someone? Pati si Eric ay napatingin kay Limuel. Sumulyap naman ito sa kanya. Wala akong planong maghanap, Larkin. I don't have a girlfriend. Wala akong panahon sa ganyan. Kung gusto nyo, kayo ang maghanap. Akala ko ba, may papakilala ka na? Tanong ng ginang nakatabi lang ni Erika. Natawa naman si Larkin. May papakilala akong bagong papatayin, ma. Seryosong sabi ng lalaki kaya halos mailuwa ni Erika ang kanyang kinakain. Agad naman siyang inabutan ni Larkin ng tubig. Okay ka lang ba, iha? Sorry po, hindi ko po sinasadya. Napasulyap si Erika kay Limuel at kitang-kita niya ang pagngisi nito. Nagsalubong naman ng kilay ang lalaki at palihim naman siyang sinamaan nito ng tingin. How about you, Erika? Do you have a boyfriend? Tanong ni Larkin sa kanya na tila interesadong malaman. Ang sagot niya, natural pa na pumungay ang mata ng lalaki kaya napalunok siya doon. Actually ho, wala akong boyfriend. Hindi ko naman ho yan iniisip sa ngayon. Sagot niya kahit nag-aalangan. Natawa naman ng mahina ang lalaki sa gilid niya. If that's the case, then maybe you could marry Limuel. Sabi ni Larkin kaya agad nanlaki ang mata nito. What the hell, Larkin? Gulat na sabi ni Limuel. Maging si Erika, nagulat din sa narinig. Why? You guys are, what do you call that? Bagay. Natatawang sabi ni Larkin. At tumingin naman to kay Erika. Ang dalaga naman umiwas ng tingin dito. Stop that, boys. Kumain na lang kayo. Sabi naman ng kanilang ina na nakikinig lang sa gilid. Paminsan-minsan din, hinahaplos ng ginang ang kanyang braso. Kumain ka rin, iha. Para naman matikman mo ang luto mo, napakasarap. Pinaayos siya nito ng upo. At katabi niya pa, si Larkin. Sa kabilang side, si Limuel naman ang kaharap niya. Seryoso itong nakatingin sa kanya. Kita niya pa si Larkin na nakangisi habang kumakain. Don't be shy, Erika. Hindi ka naman kalaban para kagatin ng mga anak ko. Ay, kanina pa ako busog, ma'am eh. Kumain po kasi ako sa bahay bago pumunta dito. Really? E di magdala ka na lang pauwi sa inyo, okay? Upang matapos natin di na siya maipit sa kung anumang pawangwestiyon, tumango si Erika sa sinabi nito. Ilang sandali pa, tumunog ang cellphone ng ginang kaya tumayo ito. Excuse me. I'll just answer this. Akmang susunod na siya pero may pumigil sa kanya. Stay here. Hindi agad nakalingon si Erika. Kailangan ko pa pong tapusin yung mga gagawin ko pa eh. Sagot niya kay Limuel. Tinaas na naman siya nito ng kilay. I don't care. Sinabihan ka ni Mama na maupo at kumain. I am not convinced you already ate. Sabi ng lalaki. Napakurap naman si Erika dahil totoong hindi naman talaga siya kumain. Pero hindi po ako gutom. Mahinang sabi niya. Nakita niya nilagyan ng lalaki ang plato niya na nasa harapan. Pipigilan niya pa sana ito na magsalita si Larkin. Huwag ka na humindi, Erika. Baka magalit ang asawa mo. Isang asar mo pa. Babalik ka talagang Florida. Seryosong sabi ni Limuel sa kapatid habang nagsasandok ng kanyang kanin at nilagyan pa nito ng kaldereta ang kanyang pinggan.
Naku, hindi ko na mauubos yan. Just make sure to finish all that. Saad ng lalaki sa kanya. Hindi niya ito tinugunan. Kumain lang siya ng kanyang kaya. Habang ang lalaki naman, pinapanood lang siya. Huwag mong panoorin. Baka matunaw. Hindi pinansin ni Erica ang sinabi ni Larkin. Dahil gutom naman talaga siya at kailangan niya rin ng pagkain sa katawan. Oh, I thought busog ka iha. Nagulat naman ang ginang nang makita siya nitong kumakain. Nilagyan niya po kasi yung pinggan ko eh. Parang ang bastos naman kung di ko kakainin. Naging tahimik ang dining area na yon. Habang kumakain sila, napapansin ni Erica na panay ang pagsulyap sa kanya ni Lemuel. Ngunit ang totoo, takot siya rito sa katotohanang isa itong mafia. Tagasan ka nga pala, Erica. Napatingin si Erica kay Larkin nang tanungin siya nito. Seryoso na ang mukha nito ngayon. Sa malapit lang ako nakatira. Ang totoo niya, naglalakad lang po ako pagpapasok dito. So, you mean, naglalakad ka lang pa uwi? Yes po, nalalakad ko naman po siya. Minsan nagtatricycle din. Pagod ka tapos naglalakad ka lang pa uwi. Hindi mapigilan ni Erica ang pagtaas nito ng kilay, ngunit tumikim ang kuya nitong si Larkin. At agad siyang napayuko. Ano yan? Away mag-asawa? Natatawang tanong ni Larkin kaya napakurap si Erica. Ang ina naman ng mga ito, bahagyang natawa lang. Shut up. Sabi ni Lemuel. Hindi na yun pinansin pa ni Erica at agad nang niligpit ang pinagkainan dahil tapos na rin naman sila. At nang maghugas na ng mga pinggan si Erica, naramdaman niya ang paglapit ng kusino. At nang lingunin niya ito, nakita niya si Lemuel sa kanyang likuran. Nakasando na ito ng itim kaya kitang-kita ni Erica ang ganda ng hubog ng katawan ng lalaki. Bakit ho? Tanong niya dito nang makita niyang nakatitig ito sa kanya. Can I? Parang nahihirapan na sabihin ng lalaki ang gusto nito ay pahiwatig. Kaya naman nagtataka si Erica at napakunot ang noong tumingin dito. Can I ask you a question? Diretsong tanong nito. Napatitig naman si Erica dito. Ano po yan? Alam mo ba naghahanap ako ng mapapangasawa? Tanong ng lalaki sa kanya kaya naman tumango siya. Can you please find someone for me? Hahanap po? Hindi po ba mas magandang magkukusa kang maghanap ng para sa'yo? Hindi ho maganda na hahanap lang po kayo ng mapapangasawa tapos iuutos niyo pa sa akin. Tsaka, kapag nakahanap kayo ng mapapangasawa, ibig sabihin magpapakasal kayo sa simbahan. Hindi naman maganda kung hindi kayo natutuwa o talagang hindi nyo gusto yung nararamdaman nyo, di ba? Tapos, pipilitin nyo yung sarili nyo ipakasal dun sa isang babaeng hindi nyo naman talaga gusto. Sagot ni Erica at nagsalubong naman ang kilay ni Lemuel. What are you talking about? Kayo na ho may sabi, di ba? Ikakasal kayo, di malamang sa simbahan yun. Tapos, hindi naman maganda kung sa harap mismo ng Diyos, mangangako kayo sa isa't isa, tapos fake lang? Who the hell says I'll marry her inside the church? Hindi ba kapag nagpapakasal? It'll happen only in papers. Hindi ako papasok ng simbahan. Naiinis na sabi nito kaya nagulat si Erica. Sorry po, hindi ko ho alam. Just be my wife. Natigilan si Erica sa sinabi nito. Halata rin na hindi nito gusto ang sinabi dahil sa pagpikit nito habang sinasabi yon. Ano ho? Kinakabahang tanong ni Erica. Seryoso naman siyang tinignan ng lalaki. Gusto mo ba ulitin ko? Para lang marinig mo ulit? Seryoso na itong tanong. Napahawak naman si Erica sa gilid ng sink na nasa likuran niya lang. Ayoko hong magpakasal. Ayoko ikasal sa'yo. Hindi siya nagdalawang isip na sabihin yon. Para bang kusang lumabas yun sa kanyang bibig. Pansin niya,
Ang pagkawala sandali ng kakaibang aura sa mata ng lalaki nang sabihin niya ang mga salitang yon. Sa totoo lang, sir, ayoko po makasal sa lalaki hindi naman ako mahal. At mas lalong ayoko sa papel lang, no? Sorry po, pasensya na talaga. Agad na yumuko at lumabas si Erica doon. Ngunit agad siyang pinigilan ng lalaki at tinignan niya ang mga mata nito. Then let me show you that I care for you. Nagsalubong ang kilay ni Erica sa sinabing yun ng lalaki. Agad naman niya binawi ang braso niya at tinalikuran nito. Nang makalabas siya roon, agad siyang napahawak sa dibdib at huminga ng malalim. Hindi ako pwedeng magpadala sa mga salita niya. Hindi siya pwedeng magpakasal sa ano yun, joke? Kinagkago lang yata ako nun eh. Sabi ni Erica sa sarili, hindi mapakali. Halos magkanda buhol-buhol ang mga salita na lumalabas sa kanyang bibig. Ngunit agad siyang umayos nang makita niya si Larkin. Hey Erica. Malaki ang ngiti nito. Sinubukan niyang umiti sa lalaki. Oh anyway, kinausap ka na ba ng kapatid ko? Opo. Nagkibit balikat na ang lalaki at tinalikuran na siya nito. Kaya naglakad na rin siya palabas ng mansyon upang umuwi na. Bro, if I were you, I will pursue that girl. Nakangising tugon ni Larkin. Samantala, napainom naman si Lemuel sa kanyang hawak na baso ng tubig at tinignan ito ng umiiling. Ba't kasi kailangan ko pa? Ba't di ikaw? You were the one who owned the organization, kuya. Bakit ako ang kailangan maikasal? Tanong niya sa kanyang kuya. Mahirap para sa kanyang sitwasyon lalo pat wala naman talaga sa isip niya ang pag-aasawa. Dahil ikaw na ang mamamahala, Lemuel. Isn't it obvious? Busy rin ako sa mga negosyo natin sa ibang bansa. Ikaw ang nandito sa Pilipinas, hindi ba? That is right. Kailangan mo na ng tagapagmana dahil hindi natin alam mga posible pang mangyari. Sabi ng kanyang kuya. Napatingin si Lemuel sa kanyang relo at nakitang 3:00 na ng hapon. May kailangan pa siyang gawin sa organisasyon. Saan ka pupunta? Bumuntong hininga siya na humarap dito. Pupunta ako ng organisasyon. May kailangan kami pag-usapan ng mga miyembro dahil sa kalaban na gumagambala sa organisasyon natin. Gustong kunin ang teritoryo na hindi naman sa kanila. Naglakad si Lemuel patungo sa kanyang sasakyan at nang makapasok, agad siyang nag-drive. Mabagal lang ang kanyang pagpapatakbo. Binagalan niya pa na makita ang pamilyar na babaeng naglalakad. Seri ka ba yan? Tanong niya sa sarili. Ipinark niya sa gilid ng sasakyan. At naglalakad din na sinundan ng babae. Ba't ba siya naglalakad? Akala ko ba malapit na yung bahay niya? Tanong niya ulit sa sarili. Pansin niya naman na mabagal lang din maglakad ng babae kaya naman. Nakasunod lang siya dito nang walang kahit anong reklamo. Sa kabilang banda, habang naglalakad si Erica, nakailang buntong hininga siya habang iniisip ang sinabi ni Lemuel. Iniisip din niya ang kalagayan ng kanyang ina. Kapag ba magpakasal ako sa kanya? Kapag ba nagpakasal ako sa kanya? O kapag naging mag-asawa kami kahit sa papel lang? Magiging maayos kaya ang kalagayan ni Mama? Napapaisip si Erica at hindi niya maiwasang alalahanin ang kalagayan ng kanyang ina. Sinadya niyang bagalan ng paglalakad para makapag-isip-isip. Pero tulad ng sinabi ko, natatakot ako magpakasal sa kanya. Malamang isa siyang mafia, no? Maaaring malagay sa peligro yung buhay ko. Sabi ni Erica sa sarili. Malapit na siya sa kanilang bahay kaya medyo binilisan niya na ang paglalakad. Sabik na rin siya makita ang kanyang ina kahit pa wala pang isang araw nang lumisan siya sa kanilang bahay. Pero si Mama kailangan niyang gumaling. Tama. Papayag na lang ako pag may pinakita ring maganda si Sir Lemuel. Maaari namang matutunan ng pagmamahal. Napatango-tango pa si Erica at pumasok na sa kanilang bahay. Nakita niya pa ang kapatid niyang pinupunasan ng braso ng kanyang ina. Ate!
Masayang sabi nito at nakangiti pa. Kumain ba si Mama? Aba, syempre naman. Pinipilit ko siyang kumain eh. Sabi nito sa kanya. Kaya naman napangiti siya at tumingin sa kanya ang inang nakamasid lang. Mama, alam mo ba? Hindi ko alam kung magiging masaya kayo sa ibabalita ko. Bakit ate? Anong meron? Tanong naman sa kanya ni Andeng. Sandali siyang bumuntong hininga. Si Sir Lemuel kasi, sinabi niyang ako yung babaeng pinipili niyang maging asawa. Sabi niya sa kapatid, na ngayon ay gulat na gulat, maging ang kanyang inay na pagalaw sa higaan. Eh di hindi na tayo maghihirap niyan ate. Mapapagamot na natin si Mama at makakapag-aral na rin ako. Masayang sabi ng kapatid niya, habang siya napayuko naman. Pero natatakot ako. Mahina niyang sabi sa kapatid, kaya naman nalaglag ang balikat nito. Hay nako ate, magiging asawa ka lang naman. Kahit kilala ang pamilya nila bilang mafia. Wala pa namang nabalitaang pumatay sila na inosente, di ba? Nakagat ni Erica ang kanyang labi at tumango. Pag-iisipan ko muna na mabuti. Napasulyap siya sa kanyang ina habang sinasabi yon. Ngumiti siya dito na makitang nakatitig ito sa kanya. Ikaw bahala ate kung saan ka komportable at kung anong desisyon mo. Okay lang sa amin ni Mama. Nandito lang kami palagi para sa'yo. Nakangiting sabi ng kapatid niya at nagpatuloy na sa pagpupuna sa kanilang ina. Napatitig naman siya rito. Alam niya kung gaano gusto ng kapatid niya makapagtapos at kung paano rin ito gustong gumaling ang kanilang ina. Biglang umulan kaya isinara ni Erica ang pintuan ng kanilang bahay dahil papasok ang tubig kapag nagtagal. Sa tagal na nila nakatira doon, talagang nasira na ang bahay na tinutuluyan nila. Samantala napatingin si Erica sa labas ng bintana kung saan may taong tumatakbo. Sa kabilang banda, nilalamig namang bumalik si Lemuel sa kanyang sasakyan. Basang-basa siya dahil sa biglaang pag-ulan. Hindi niya inaasahan yon. What the hell? 5:00 na? Napatingin si Lemuel sa kanyang cellphone habang tinutuyo ang kanyang muka nang magring ang kanyang telepono. The hell bro? Nandito na lahat, ikaw na lang kulang. Sabi sa kanya ng nasa kabilang linya na malamang kaibigan niya at kasamahan din sa organisasyon. Napabuntong hininga naman siya. Lakas ng ulan Sagot niya ngunit rinig niya ang sarkastikong pagtawa nito. Sira ulo, may sasakyan ka naman, di ka mababasa. Napaubos si Lemuel ng mahina, ngunit sinagot niya pa rin ang kaibigan. I'm sorry. Maybe sa susunod na oras na lang tayo mag-meeting. Magmumura pa sana ito pero agad niyang pinatay ang tawag. Agad siya nagmaneho pa uwi, kahit alam niyang sumasama na ang kanyang pakiramdam dahil nga naulanan siya. Kinabukasan maaga pa rin si Eric ang nanilbihan sa mansyon. Pagkarating niya agad siyang naglinis doon. Iha! Napatingin si Erica sa tumawag sa kanya at nakitang ang ina ito ni Lemuel na may hawak na tubig at gamot. Magandang umaga po, sabi niya sa ginang at yumuko ng konti. Pwede mo ba itong dalhin sa kwarto ni Lemuel? Pakitingin din kung ginalaw niya ba ang breakfast niya. May trangkaso kasi siya iha. Sabi nito sa kanya kaya agad niyang kinuha ang hawak ng ginang. Sige po, ako na pong bahala. Sabi niya at agad na umakyat papunta sa kwarto ng lalaki. Nang buksan niya ang pinto, nakita niya nakatalukbong ito ng kumot. Sir? Hindi gumalaw ang lalaki. Maging ang pagkain nito halatang hindi man lang nabawasan kahit konti. Kaya naman, napabuntong hininga siya. Sir, kain ka na po. Ngunit hindi pa rin siya sinagot ng lalaki. Kaya naman, dahan-dahan siyang lumapit dito. Sandali niya pang sinulyapan ng paligid at maya-maya pa, umupo sa gilid ng kama nito. Nagdadalawang isip siya kung yuyug-yugin niya ba ang balikat nito.
Sir, si Erica po ito. Mahinang sabi niya. Pansin niya ang paggalaw ng kumot. Why are you here? Halatang sinisipon ng lalaki dahil sa boses nito. Kaya naman napalunok si Erica, lalo na dahil parang seryoso ito ngayon. Nandito po ako para tignan kung kumain kayo ng agahan. Sagot niya. Inilabas naman ng lalaki ang ulo nito, kaya agad na patayo si Erica. Wala akong lakas gumalaw, Erica. Kung gusto mong makakain ako, edi subuan mo ko. Sa kabila ng kalagayan nito, marunong pa rin itong umisi. Kaya naman napakurap siya. At dahil naaawa siya rito, kinuha niya ang pagkain nito at umupo siya uli sa gilid ng kama. Kasalanan mo to. Nagsalubong ang kilay ni Erica sa sinabi ng lalaki. Po, paano ko naman naging kasalanan? Nagtataka niyang tanong. Pero mahina itong umiti. Kasabay ng pag-iling. Subuhan mo na lang ako. Nakapikit nitong sabi. Doon lang napansin ni Erica na wala itong suot na pang itaas. Pero hindi niya na yun pinansin pa. Hindi naman gaanong big deal. Kaya sinubuan niya na lang ito ng pagkain. What the heck? Wala akong panlasa. Inis na sabi ng lalaki. Napatingin si Erica sa hawak niya. Alam niyang masarap yun dahil natikman niya na yun kanina bago siya magsimula magtrabaho. Huwag mo na lang po isipin na wala siyang lasa, sir. Ang importante, maubos mo po para mabilis kang gumaling. Napatitig sa kanya ang lalaki nang sabihin niya yon. Nailang naman si Erica. Nagsandok na lang siya ng pagkain gamit ang kutsara para muling isubo dito. Na mabilis naman itong sinunod. Hindi ko alam na pwede ka pala maging babysitter. Nakangising sabi ng lalaki. Samantala si Erica nakagat niya ang kanyang labi. Ako ay nag-aalaga sa kapatid ko. At kay mama kapag may sakit sila, kaya alam ko ang ganito, sir. Sagot na lamang niya kaya tumango si Limuel. Ilang taon na yung kapatid mo? Tanong nito sa kanya. Napaisip naman siya kaya mahinang natawa ang lalaki kaya nagsalubong din ang kanyang kilay. Bakit po? Ba't niyo tinatanong? Bakit? Di mo ba alam ang edad ng kapatid mo? 15 po. Hindi niya na pinansin ang pagtawa nito kanina. Sinubuan niya na lang ito. Medyo napapabilis nga ang pagsubo niya. Kaya nagrereklamo pa ang lalaki. How about your parents? Nasaan sila? Napansin ni Erica ang pagiging curious nito sa buhay niya. Ubos na rin ang pagkain kaya napaayos na siya ng upo. Si mama na-stroke, kaya hindi na nakakapaglakad at nakakapagsalita. Si papa hindi ko alam. Bigla na lang nawala na parang bula. Hindi siya nakita ng kapatid ko. Hanggang tingin lang siya sa kaisa-isang picture na meron kami. Sagot ni Erica sa lalaki. Napatulala naman ito sa kanya. Yung kapatid ko, huminto ng pag-aaral para siya mag-alaga kay mama. Habang ako, nandito nagtatrabaho para may kitain at may paggamot ko si mama kahit papano at para may makain din kami bilang pamilya. Sabi ni Erica na nakayuko. Agad naman siyang tumayo at naglakad para kunin ang gamot at tubig. Uminom na po kayo, sir. Agad niyang ibinigay sa lalaki ang tubig at gamot na agad din naman itong ininom. Sige na po, Sir May, kailangan pa po akong tapusin. Babalik na lang po ako mamaya. O di kaya baka si ma'am na po yung pumunta dito. Kinuha na ni Erica ang pinagkainang naroon. At lalabas na sana nang tawagin siya ng lalaki kaya napalingon siya dito. Can you do me a favor? Tanong nito. Naghintay naman siya sa sasabihin ng lalaki. Kaya nakatayo lang siya roon. Pwede bang tawagin mo na lang ako sa pangalan ko? Subukan ko po, sir. Pero nag-aalangan ho ako kasi amo ko kayo. Ikaw bahala. Agad na lumabas Erica sa kwarto nito at malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan.
Nahihiya siya dahil kwarto ng lalaki yun. Ngunit wala siyang magagawa dahil inutusan siya ng ina nito. At sinabi ko pa talaga na babalik ako. Bulong niya at napapikit ng mariin. Nang makabalik na siya sa kanyang trabaho, nakita niya ang ginang. Nagmamadali itong tumungo sa kanya at parang namamroblema ang mukha nito kaya pinagmasdan niya ito. Ma'am, may kailangan po kayo? Iha, please check my son from time to time. Nagka-problema lang sa organisasyon nila at wala si Limuel. I have to check. Sabi nito sa kanya kaya napakurap siya. Pero ma'am, I trust you in this, Iha. Tinapik pa nito ng mahina ang kanyang pisngi at nagmamadali nang umalis kaya naman nagtataka si Erica. Totoong may sakit ang lalaki. Ngunit may iba pa namang katulong doon bukod sa kanya. Are you okay, Erica? Napatingin siya sa likuran at nakita si Larkin. Naka-all black ang lalaki at parang nagmamadali din. Please don't tell my brother na may problema sa organisasyon. Just let him rest. Kailangan niya yun. Sabi ni Larkin at dahil matangkad ito, marahan pa nitong ginulo ang buhok niya bago nagmamadaling umalis, kaya ilang sandali din siyang napahawak sa kanyang ulo. Parang minamalas ako ngayong araw. Bulong niya sa sarili at nagpakawala na lang siya ng malakas na buntong hininga at tinapos na ang paglilinis. Nang magtanghali, agad na naghanda si Erica na makakain ng lalaki. Nilutuan niya pa ito ng may sabaw na ulam para kahit paano may mahigop itong mainit na sabaw. Nang makapasok siya sa kwarto nito, ganun pa rin ang postura ni Limuel. Ngunit hindi gaya kanina, parang naliligo na ito sa sariling pawis. Sir? Pagtawag niya sa lalaki. Gumalaw naman ito. Kamusta na po yung pakiramdam niyo? I told you to not call me sir anymore. Pero, nilalamig ako ngayon. Sagot sa kanya nito kaya naman lumabas siya ng kwarto at kumuha ng towel na may maligamgam na tubig. What's that? Nang hihinang tanong ni Limuel. Makakatulong po ito para bumaba yung lagnat niyo. Stop saying that. Huwag mo na akong ipo. Sige na nga. Napabuntong hininga siya, tumalikod, at umirap. Pagkatapos mong kumain pupunasan na kita, kailangan mong gumaling dahil ilang beses siyang napakurap na maalala na bawal nga pala niyang sabihin sa lalaki ang tungkol sa problema sa organisasyon. Dahil kailangan ka ng organisasyon, di ba? Napatitig ang lalaki sa kanya. Siya naman, sa kaloob-looban niya nakahinga siya ng maluwag. Oh yes, thanks. Huwag mo na ako subuan, kaya ko na. Sabi ng lalaki kaya naman, ibinigay niya ang pagkain dito para ito nang sumubo sa sarili. Nanatili lang siyang nakatayo sa gilid ng lalaki. You can go outside, Erica. Baka mahawa ka sa akin. Napatitig si Erica dito. Ngayon niya lang napansin na medyo maamo din pala ang mukha ng kanyang among lalaki. At mapungay din ang mata nito. Okay, Limuel. Diretso ang sabi ni Erica. At naglakad na palabas. Napatulala si Limuel nang sabihin niyo ng babae. Ilang sandali, gumuhit ang ngiti sa kanyang labi at hindi niya na maintindihan ang sarili. What the hell is wrong with me? Bulong niya sa sarili habang nakatulala sa pader ng kanyang kwarto. Ni hindi niya nagalaw ang pagkaing hawak niya. Pero ate, kailangan na ng gamot ni mama. Kapag lumubha yung karamdaman niya, baka hindi na natin siya makasama pa. Reklamo ng kapatid niyang si Andeng. Nang hina si Erica, nang tumawag ang kapatid niya, sinabi nitong inatake na naman ang kanilang ina, kaya naman dinala ito sa ospital. Napahawak siya sa kanyang sentido, dahil alam niyang malaking gastos na naman ang bill sa ospital. Huwag kang mag-alala, hahanap ako ng paraan para mapagamot si mama.
At makakabayad din tayo sa billing sa ospital. Sabi niya sa kapatid. Ang kapatid niya na rin mismo ang nagbaba ng linya. Kaya naman napabuntong hininga siya kasabay ng pagpikit. Mahigit 2 oras na rin siya naghihintay sa labas ng kwarto ni Lemuel. Dahil sinabi nitong tatawagin lang siya pagtapos na itong kumain. Ngunit dahil sa pagkainip, pumasok na siya ng kwarto nito. Erika. Napatingin si Erika sa lalaki. Natulala siya at agad na tumalikod nang ma-realize na nakatuwalya lang ito. Sorry, akala ko kasi napano ka na eh. Hindi mo ako tinawag. Natatananta niyang sabi kaya mahinang natawa si Lemuel. I'm sorry. Naayos ko na rin naman yung pinagkainan ko. Napalingon si Erika sa mga ginamit at nakita niyang maayos na itong naka-arrange. Kukunin ko na po yan at lalabas na. Kailangan ko rin po makauwi agad eh. Sabi niya sa lalaki. Agad namang nagbihis si Lemuel para makaharap ito na maayos sa kanya. Why? Is there something wrong? Okay lang. Lahat ng pagsubok malalampasan natin. Ngumiti si Erika kay Lemuel, ngunit pansin ng lalaki ang lungkot sa mga mata niya. Napabuntong hininga na lang din ito at napaupo na lang sa kanyang kama habang si Erika lumabas na sa kwarto. Masama ang kalagayan ng iyong ina, iha. Kailangan niya ng magpagamot. Napayuko si Erika at napatingin sa kamay ng kanyang ina na ngayon ay hawak niya. Hanggang sa umalis na ang doktor, tahimik pa rin siya. Ate, saan tayo kukuha ng pera para sa bill natin dito? Tsaka saan tayo kukuha ng pambili ng gamot ni Mama? Huwag mo na muna isipin yan. Ako na ang bahala. Sabi niya sa kapatid. Napatingin naman siya sa kanyang inang natutulog. Paano kung tanggapin mo na lang yung alok, ate? Biglang sabi ng kanyang kapatid. Seryoso itong nakatingin sa kanya habang hawak ang kamay ng kanilang ina. Opportunity naman yan para gumaling si Mama eh. Tsaka matututunan mo naman magmahal, ate. Kung dahil lang sa pagmamahal kaya nag-aalangan kang pumayag sa gusto ni Sir Lemuel, edi isipin mo na lang na natututunan ng pagmamahal. Hindi nakapagsalita si Erika. Tanging ang kanyang ina lang ang kanyang pinagmamasdan. Saan tayo kukuha ng pera? Yun na lang ang tanging paraan para maipagamot si Mama. Nang hapon din na yun, agad na bumalik si Erika sa mansyon ng mga Hernandez. Ngunit nagtataka siya na makita may mga sasakyan sa labas. Halatang mayayaman ang may-ari. I'm sure Lemuel will pick me. Pagpasok pa lang ni Erika, yun ang narinig niya. Napatingin siya sa babaeng nagsabi nun. Maganda nga ito at matangkad. May 3 pang babae roon na gaya nung una, magaganda rin. Hi, maid ka ba here? Can you get me some water? Napakurap-kurap si Erika. Ngunit dahil totoo namang maid siya, agad siyang pumunta sa kusina para handaan ng tubig ang mga babaeng naroon. I'm not sure if okay lang kay Lemuel, but I think the ladies are genuine. And they are also from well-known family. Saad naman na isa pang babaeng naroon. Nadaanan ni Erika ang ginang at ang anak nitong si Larkin. Napatingin naman sa kanya ang lalaki at pinagtaasan siya nito ng kilay. Saan mo dadalhin yan? Sa mga babae po doon sa labas. Sabi kasi nung isa dalan ko siya ng tubig baka nauuhaw na rin ang iba. Mas lalo lang nalukot ang mukha ng lalaki. Wow sumama ka sa akin. Erika, huwag mong dalhin yan doon. Ang lalaki na ang kusang pumunta sa kanya at kinuha ang bitbit niyang tubig. Pero, just come with me, alright? Napatingin siya sa kamay ng lalaking nakahawak sa kanyang braso. Pagkatapos, napatingin siya sa ginang na naroon pa rin. Ayos lang talaga, Larkin. But, asikasuhin mo muna yung mga tao doon. Huwag mo ako hinihila. Tumingin naman ang ginang dito. It's okay, Larkin. But let your brother choose who he wants to marry.
Ngumiti ang ginang at naglakad. Naibalik naman ni Erica ang tingin sa lalaki. Nako sir, saan pa ba tayo pupunta? Tanong niya dito. The clothes and all are coming. Kailangan mo magbihis. Sagot sa kanya nito kaya naman, habang naglalakad siya, nagsalubong ang kanyang kilay. Para saan ho? Ngunit matagal bago ito sumagot. I know you needed help financially, Erica. Some of our bodyguards are following you. Napatigil sa paglalakad si Erica at napatingin sa lalaki. Nasa ospital ang nanay mo, di ba? Hindi na siya nagtanong kung paano nito nalaman. Agad siyang tumango. Inatake siya ng sakit. Kailangan niya pumapagamot agad. Sagot niya sa lalaki. Halata naman ang awas sa mukha nito habang nakatingin sa kanya. Then let me help you. Let me be the one to be you and Limuel's walking in the aisle. Pero sir, maraming magagandang babae sa labas eh. Hindi ko nga type ang mga yun. Si Limuel pa kaya? Hinila naman siya ng lalaki kaya naman wala siyang nagawa pa. Ngunit gano'n na lang ang gulat niya nang biglang sumulpot si Limuel at madilim na tumingin kay Larkin. What the hell? Sabi nito sa kanila. Nakatingin pa ito sa kamay ni Larkin na nakahawak sa kanyang braso. Napatitig naman siya sa lalaki. Madaming pasa ang mukha nito ngunit gayon pa man, litaw pa rin ang kagwapuhan. May mga babae na pagpipilian mo ron. Kanina pa ang mga yan naghihintay sa'yo. Sabi ni Larkin sa kapatid. Nakangisi pa ito habang nakatingin sa lalaki. Tara na, Erica. Hinila na siya ulit ni Larkin, ngunit agad siyang napahinto nang hawakan ni Limuel ang kaliwang braso niya. She will be with me. Larkin, bitiwan mo siya. Maautoridad ang boses ni Limuel. Honestly, why? Magpapatulong ka ba kay Erica para mamili ng pwede mo mapangasawa sa 3 babae naghihintay sa'yo doon? Sa totoo lang, malapit nang mainis si Erica sa trip ng mga lalaki. Lalo pa at hawak ng mga ito ang magkabilang braso niya. Pwede po bang bitiwan niyo ako? Uuwi na lang ho ako. Let her go. Bitiwan mo rin siya. She will be with me because I will choose her as my wife. Nagulat si Erica sa diretsahang sabi ni Limuel. At hindi na nagulat si Larkin doon. At ito na mismo ang bumitaw sa braso niya. Okay, I'm just testing you. Bumigay ka naman. Naiiling na sabi ni Larkin kaya nagtataka si Erica na tumingin dito. Alam ko si Erica ang gusto mong pakasalan. Nung una pa lang, kita ko sa kanya at sa mga mata mo. Eyes can't lie, Limuel. The way you look at her is different. Pang-aasar pa ni Larkin sa kapatid. Napalunok naman si Erica kaya naramdaman niya ang inis ng lalaki sa pamamagitan ng pag-irap nito sa kapatid. Iwan ko na kayo Nakangising sabi ni Larkin at agad na umalis kaya naiwan silang dalawa ni Limuel doon. Hawak pa rin ng lalaki ang kanyang braso. Sorry po. Sabi ni Erica sa lalaki. Kaya naman, hinawakan siya nito sa balikat. Gulat naman siya at hindi niya ito pinahalata. I mean it. I am choosing you as my wife, Erica. Pag-uulit pa nito, kaya naman napaatras si Erica. Gusto niya rin yon para maipagamot ang kanyang ina. Pero hindi niya akalain na ito na ang magsasabi. Pwedeng magtanong? Bakit mo ako pinili? I like you being around. Erica, just stop asking questions already. I'm also allowing you to live here. Nasaan ang pamilya mo? Pwede rin sila dito tumira. Nasa hospital po sila eh. What? May sakit si mama. Kaya ako nagtatrabaho dito, sir. Let me help you. You will be my wife kaya hindi ka na mahihirapan na magtrabaho para sa gastusin ng nanay mo. Dalhin mo sila dito sa mansyon. Kukuha ako ng nurse para tignan ang kalagayan ng nanay mo. Sabi sa kanya ng lalaki. Dahil sa labis na tuwa, nayakap ito ni Erica kaya nagulat si Limuel.
Sir, maraming salamat po. Maraming salamat po. Naiiyak na sabi ng babae habang yakap si Limuel. At nang ma-realize niya ang kanyang ginawa, agad siyang lumayo dito at napatayo ng tuwid. Si Limuel naman, pasimpleng napatikim. And please, stop calling me sir. Di ba sinabi ko na sa'yo? Asawa mo na ako ngayon. Matapos sabihin ng lalaki yon, agad siya nitong tinalikuran. Kaya naiwan siya roon na tulala at hindi mapakali sa sinabi ng lalaki. Seryoso talaga ito na siya ang gusto nito mapangasawa. Kinabukasan, agad ding lumipat ang ina at kapatid niyang si Anding sa mansyon. Tulak-tulak pa nito ang kanilang ina sa sakay na wheelchair. Are they your family, Erika? Tanong naman ng ina ng lalaki. Agad naman siyang tumango. Hello po ma'am, ako po si Andrea, Andeng for short. Siya naman po yung mama namin, si Lucia po. Masigla at hangiting sabi ng kanyang kapatid. Maraming salamat po sa pagpapatuloy sa amin dito ma'am. You're welcome, iha. Si Limuel din talaga nagpumilit at okay lang naman sa akin. Sabi ng ginang. Kahit hindi nakakapagsalita, ang ina nito, ngumiti naman ito para ipakitang masaya ang ginang sa nangyayari sa kanila. Malamang ikinatutuwa rin ito, natitira na sila sa mansyon at magkakasama na sila bilang isang pamilya. Ngunit na makarating sila sa kwarto, agad nagbago ang ekspresyon ng kanilang ina. Kitang-kita ni Erika ang pagkadisgusto nito sa mga nangyayari. Ba't parang ayaw niyo po rito, ma? Tanong ni Erika sa kanyang ina. Samantala ang kanyang kapatid naman ang sumagot. Ay nako ate, nahihiya lang yan si mama. Pero ang totoo niyan masaya yan. Asawa mo na ngayon ang isa sa mayaman at kilalang mafia dito sa atin. Sabi sa kanya ng kapatid. Ngunit ang tingin niya ay nanatili pa rin sa kanyang ina. Mama, kailangan mo na pong gumaling. Kaya ginagawa ko to. Sana maintindihan mo na para sa iyo at kay Anding lahat ng to. Bulong niya sa kanyang ina, na masama pa rin ang tingin. Lumabas na siya ng kwarto. At paglabas niya, siya ring pagpasok ni Limuel. Nagkasalubong sila. Kaya napangiti sila sa isa't isa. How are they? Okay lang sila. Tumango ang lalaki. Okay lang sila Limuel at salamat sa'yo. Come with me. We're going to discuss about the contract signing. Kailangan pa ba yun? Why? Do you want to be a fake wife? Hindi ba't parang ganun din naman yun? Hindi pagpapanggap ang gagawin natin, Erika? I am doing this not because I need to, but because I owe you something. Nagsalubong ang kilay ni Erika at magtatanong pa sana ngunit mabilis na ang paglalakad ng lalaki kaya sumunod na lang siya dito. Nakarating din sila agad sa opisina at doon nakita niya ang ama nitong nakaupo sa isang upuan. Kasama ang isang hindi familiar na lalaki. You must be Erika? Sabi ng matandang lalaki na hindi niya kilala. Tumango lang siya dito. Bro, she seems so innocent. Sabi pa nito sa ama ni Limuel kaya natawa ito. You can take a seat, iha. Sabi ng matanda kaya naupo siya roon. Anyway, I am Attorney Chavez and I will be the one to process the papers. Ipinakita nito ang papel at alam na agad ni Erika na yun ang marriage contract. Pwede na kayong pumirma. Tumayo si Limuel kaya tumayo rin si Erika. Pansin niya naman na kanina pa siya tinitingnan ng ama ni Limuel kaya naman na makita niya ito nakamasid. Ngumiti siya dito ng konti at yumuko rin ng bahagya. Dito ka pumirma, iha. Nakita ni Erika ang pangalan niya doon at nagsalubong ang kilay niya. Buong pangalan niya ang nakasulat kahit hindi naman niya talaga binabanggit sa mga tao rito ang kanyang buong pangalan. Why? Bakit alam mo ang buong pangalan ko?
Nakalimutan mo na ba na isa ako mafia? Kahit pa hindi mo sabihin sa akin ang buong pangalan mo, malalaman at malalaman ko pa rin. Sagot nito sa kanya. Kaya sa bandang huli, pinirmahan niya na lang ang papel at ibinigay sa attorney. Salamat po. Nice. Then you're already Erica Hernandez. Nakangising sabi ng lalaki. Napatango naman ang ama nito at maging ang attorney na kasama nito. Alis na kami dito. Bago pa man siya makapagpaalam, hinilan na siya agad ng lalaki kaya naman nang makalabas sila, agad niyang kinuha ang kanyang kamay dito. Why? Ano yung sinabi mo kanina na may utang ka sa akin? Stop thinking it already. Erica, I was just joking. Pero saan mo ako dadalhin ngayon? Baka interesado ka makita ang hideout namin. Agad na umiling si Erica sa sinabi nito kaya tumawa lang si Lemuel. Alright, alam ko gusto mo makasama ang pamilya mo ngayon. But do not forget that we're already married. We have to share a room. Nanlaki ang mata niya sa sinabi nito. Hey, don't worry. Di naman kita gagalawin. I just think that it's weird if we don't share a room e mag-asawa tayo. Just bond with your family today, Erica. I know you needed them, and they need you as well. Nagulat si Erica nang guluhin muna ng lalaki ang kanyang buhok bago ito umalis. Agad naman na pumasok si Erica sa kwarto kung nasa ng kanyang ina at kapatid. Nakita niya ang kanyang kapatid na kumakain. Ate, sarap ng pagkain. Ang babait nila dito. Sabi ng kapatid niya sa kanya na makapasok siya. Agad niya namang tinignan ng ina. Ma, okay ka lang ba? Tanong niya dito. Kagaya ng nakaraan, hindi siya nakatanggap ng sagot galing dito. Malamang kasi hindi ito nakakapagsalita. Pero halata talaga na hindi nito gusto na narito ito sa mansyon. May pumunta na palang nurse dito, ate. Ang sabi niya, araw-araw siyang pupunta para i-check si mama. Muli niyang tinignan ng ina. Lumapit siya dito. Ma, ba't parang ayaw mo dito? Gabi na nun. Tulog na ang kanyang ina at hinahaplos niya ang buhok nito. Ang kapatid niya naman, nalibang sa panonood ng pelikula. Matutulog na rin ako sabi ng kapatid niya maya-maya. Ikaw ba ate? Hindi ka ba dito matutulog? Tanong nito sa kanya at hindi naman siya nakapagsalita kaya napangisi ito. Okay, good night ate, sabi ng kapatid niya bago nagkasikaso na nahigaan. Hey, can you please move faster? Nanlaki ang mata ni Erica nang marinig ang boses ng lalaki sa likod niya. Sorry, pupunta na sana ako sa kwarto mo. Datin, kaya sabay na tayo. Hinawakan siya ng lalaki at mahinang tinulak para mauna siyang maglakad kaya naman wala siyang nagawa kundi bilisan ang paglalakad niya. Pwede bang sa sofa na lang ako? Tanong niya sa lalaki kaya umiling ito agad. It will make you uncomfortable. Wala akong gagawin sa'yo. Malaki ang kama ko. It won't be a problem. Napabuntong hininga si Erica at tumango na lamang. Come here. We can put a boundary if you want. Lalagyan natin yung pillow dito, sa gitna. Ipinakita pa ng lalaki ang unan at inilagay nga sa gitna nila. Ngunit pinigilan niya ni Erica. Kahit wag na, Lemuel. Sabi niya, kaya napangisi ang lalaki. Dahilan, para makaramdam siya ng inis. Kaya hinila na lamang niya ang unan at inilagay nga roon. Hindi ba't kaya ka pinahanapan ng magiging asawa dahil kailangan mo ng tagapagmana? Tanong ni Erica sa lalaki. Seryoso naman itong napatingin sa kanya. Why? Handa ka na ba sa ganun? I may be a bad person, but I respect women, Erica. Kaya kung di ka pa handa, it's always up to you. Ikaw naman ang magde-decide. Malumanay na sabi nito sa kanya. Kaya naman ngumiti si Erica sa lalaki. Nanatili naman ang pagiging seryoso nito. Matulog ka na.
Kinabukasan nga, nagising si Erica dahil sa sakit ng kanyang ulo. Alam niya ring inaapoy siya ng lagnat. Nang tignan niya ang orasan, 3:00 pa lang ng madaling araw. Nang lingunin niya ang katabi, wala na doon ang lalaki. Oh, the fudge! Narinig niya ang mahinang sambit ng kung sino. Bumukas ang pintuan ng kwarto at pumasok si Limuel at may dala itong maliit na planggana. Anong ginagawa mo? Mahinang tanong ni Erica. Gulat namang napatingin sa kanya ang lalaki. Okay ka lang? Masakit pa ulo mo? Erica, inaapoy ka ng lagnat. Sabi nito at inilagay pa ang palad sa leeg upang pakiramdaman siya. You were whispering lately. Kaya nung nakita kita hindi mapakali, I checked on you and you were sick. Okay lang, kaya ko naman to. Diyan ka lang, don't move. At dahil ramdam ni Erica ang panghihina, wala nga siyang nagawa kundi humiga lang doon. Pinahiran siya ng lalaki ng maligamgam na tubig sa noo hanggang braso. Simula ngayon, hindi ka na pwedeng gumawa ng mabibigat na gawaing bahay. And please take care of yourself. Sabi sa kanya ng lalaki. Hindi na nakasagot pa si Erica at nakatulog na lang uli. At magising siya ng umaga, labis ang kanyang pagkagulat. Bumaba na lagnat mo? Sabi sa kanya ng isang babaeng naroon. Hindi niya ito kilala, kaya naman tinitigan niya ito. Huwag ka mag-alala, nurse ako. Nurse ako ng mama mo. At sinabi sa akin ni Limuel na i-check ka rin. Sabi nito kaya nagpasalamat siya. Napansin niyang magkasing edad lang sila halos. You don't have to thank me. Thanks, Limuel, for me. At nakikita kong talagang mahal ka niya. Nagmamadali siya kanina at naisingit ka pa niya sa schedule ko Sabi nito, walang halong ines o kahit anong negatibong reaksyon mula sa babae. Nakangiti pa ito sa kanya. Mag-asawa lang kami sa papel. Believe what you want, but this is my view. Inilahad ng babae sa kanya ang gamot. Inumin mo to pagkatapos mong kumain. Pagkatapos nun, agad na lumabas ang babae habang siya naman naiwan doon na nag-iisip pa rin patungkol sa pag-aalaga sa kanya ni Limuel kagabi. Ngunit agad din siya lumabas ng kwarto upang puntahan ang kanyang ina at kapatid na ngayon ay nasa hardin. O ate, ba't ka lumabas? May lagnat ka, diba? Kaya ko naman Tigas ng ulo mo, no? Nanindig ang balahibo ni Erica nang marinig ang boses ni Limuel. Kaya nga po, kuya. Tignan mo nga yan siya kahit mainit lumalabas pa din. Saad ng kapatid niyang si Andeng. Kaya ko naman maglakad. Mawawala lang din agad ang lagnat at sakit ng ulo ko kapag ginawa ko to. Namumula yung ilong mo, ibig sabihin hindi ka pa magaling. Kaya bumalik ka sa kwarto mo at magpahinga. Maautoridad na sabi ni Limuel. Dahil sa takot na mawala ang mood nito, agad siyang bumalik ng kwarto. Dinig pa niya ang pagtawa ni Andeng. Ngunit agad siyang pumasok bago pa uminit ang ulo ng kanyang asawa. So you're telling me, you choose her para makabawi? Napatingin si Limuel sa ama, nakasalukuyang nasa opisina nito. Nakaupo naman siya. Pa, it's your fault. All of these. Galit na sabi ni Limuel sa kanyang ama. Alam niya oras na malaman ni Erica ang buong katotohanan, posibleng umalis to. Hindi ko alam, Limuel. Hindi ko alam kung sinong tatay niya. Hindi ko alam na nandun yun. Hindi ko alam na hindi naman pala ito kasali. Ngunit naroon siya. Napahawak si Limuel sa kanyang ulo at napatango-tango. Pilit iniintindi ang rason ng kanyang ama. I swear, kapag nalaman to ni Erica, at kapag nalaman ng kanyang pamilya, hindi ko na alam ang gagawin ko pa. Hindi wag mo sabihin sa kanya tungkol dito. Hindi naman na pinakinggan ni Limuel ang sinabi ng kanyang ama at lumabas na ng opisina. Pumasok naman siya sa kwarto kung saan naroon si Erica at mahimbing na natutulog. May lagnat pa rin to kaya alam niyang wala itong gana at walang lakas. Hey,
Bulong niya sa babae dahil parang binabangungot na naman ito. Umiiyak ito at tinatawag ang salitang papa. It's fine. Bulong ni Lemuel. Nakaramdam siya ng awa para sa babae. Alam niya na ang kanyang ama rason kung ba't patay na ang ama nito. Kumalma naman si Erica, kaya tinabihan na ito ni Lemuel at tinitigan ang mukha nito. Napayuko ang lalaki at naisipang matulog sa tabi nito. Kinabukasan, nagising si Erica, ngunit hindi siya makagalaw dahil sa kamay na nakabalot sa kanya. Lemuel, 5 more minutes please. Are you feeling well already? Tanong sa kanya ng lalaki at tumango naman siya ng bahagya dito. Okay, I will be busy later. Please take care of yourself. Bumangon na si Lemuel at tumabas. Kumunot naman ang noo ni Erica. Bakit niya ako niyakap? Tanong niya sa sarili. Ngunit kalaunan na pailing-iling na lamang siya. Nagayos na rin siya ng kanyang sarili at lumabas ng kwarto upang puntahan ang kanyang ina. Ngunit hindi pa siya nakakarating. May narinig siyang nag-uusap. Kailangan ko lang din na maintindihan si Daddy. Nitong kailan ko lang nalaman, kuya. I didn't know na may pinatay si Daddy na isang inosenteng lalaki. Fuck. May binubuhay yung tao. Boses yun ni Lemuel. Alam ni Erica ang takbo ng pamilya ni Lemuel, kaya dapat magiging sanay na siya sa ganitong topic. Na dapat maririnig niya ang patayan at kung ano-ano pa. Ano na lang ang sasabihin ni Erica kapag nalaman niya to? Siya ang sumalo ng responsibilidad ng kanyang ama. I know she'll get mad. And it will hurt her knowing that her father killed her father. Lumakas ang kabog ng dibdib ni Erica. Hindi niya magawang gumalaw sa kinatatayuan niya. Paano na lang kapag nalaman niyang hindi naman talaga sila iniwan ng kanyang ama dahil namatay talaga ito? Hindi na napigilan ni Erica ang sarili. Umiiyak siyang nagpakita sa dalawa. Pinatay ng tatay niya yung papa ko? Bakit? Nanghihinang tanong niya. Hindi siya makapaniwala. Agad siyang nilapitan ni Lemuel. Erica, let me explain. Ang sasama niyo. Anong ginawa ng tatay ko sa tatay niyo? Erica, it's an accident. Aksidente man o hindi, masasama pa rin kayong tao. Ngayon palang aalis na kami rito bago niyo pa kami mapatay kahit aksidente pa yan. Galit na sabi ni Erica sa lalaki at tinalikuran ng mga ito. Naiwan naman si Lemuel doon na galit habang nakatingin sa kanyang kuya na nag-aalala. Ate, ba't ka nag-ayos ang gamit natin? Tarantang tanong ng kanyang kapatid. Alis na tayo dito. Ayoko mamatay tayo dito. Pero paano si mama? Paano yung pagpapagamot niya? Doon siya napabuntong hininga. Hahanap ako ng matinong trabaho para maipagamot si mama basta aalis tayo dito. Nang matapos silang mag-ayos, umalis na sila roon habang si Erica naman siya ang nagtulak ng wheelchair ng kanyang ina. Wala ni isang pumigil sa kanila, ngunit nakikita sa mga mata nito ang lungkot. Dito na naman tayo. Bulong ng kapatid ni Erica. Makalat ang kanilang dating bahay. Maiwan ko muna kayo, maghahanap ako ng trabaho. Paalam niya sa ina at kapatid. Sinulyapan pa ni Erica ang kanyang ina bago umalis. Ngunit sa paghahanap niya ng trabaho, wala ni isang tumanggap sa kanya. Sa kadahilan ng hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Ate, tulong! Agad na napatakbo papunta sa bahay nila si Erica nang makitang umiiyak ang kapatid. Ate, si mama hindi na siya gumigising. Ate, akala ko natutulog lang siya eh. Ma, nanghihinang sabi ni Erica. Kinuha pa niya ang malamig nitong kamay at inilagay sa kanyang muka. Mama naman, ipapagamot pa kita eh. Humihikping sabi ni Erica. Ang bahay nila napuno ng iyakan ng gabing yon. At kahit sa lamay ng kanyang ina hanggang sa inilibing nito,
Hindi pa rin nakakausap na maayos si Erica, kahit naroon pa si Limuel at ang pamilya nito. Erica, hey, tingin mo ako sa mga mata. Si Anding na lang ang meron ako. Wala na si Mama at Papa. Sabi niya sa lalaki. Malakas siyang humagulhol. It's fine. You still have me. Titira tayo sa malayo. Handa akong bitawan ng organisasyon. Gusto ko lang makasama ka ng walang sigapan. I'll take care of you and your sister Erica. Napatingin si Erica sa lalaki. Kitang-kita niya ang pagiging totoo sa mga sinasabi nito. If you don't want to see my father, please wag mo na ako isali. I want to be with you. Gusto kong ako ang poprotekta sa'yo. Ilang minuto ang lumipas bago tumango si Erica. Agad siyang lumapit sa lalaki at niyakap ito. Mahal na mahal kita, Erica. Napangiti siya sa sinabi nito sa kanya. Mahal din kita, Limuel. At doon, pinagsaluhan nila ang isang matamis na halik na matagal na nilang inaasam na mangyari. At namuhay na nga rin sila ng payapa, malayo, sa dating mundo ni Limuel na magulo at walang patutunguhan. Ngayon, meron na silang kasiyahan, kapayapaan, at kabutihan sa kanilang puso. At ipinagpapasalamat nila yon sa may kapal. The end. If you like the story, please like and subscribe for more wonderful stories. Paalam!